good morning sa ating lahat! Thank you, Lord! Salamat muli, Panginoon, sa magandang umaga na ibinigay mo sa ating lahat. Salamat sa umaga na ito, isang pagpiliyo sa amin na kami ay sumamba at magpuri sa iyo. Panginoon, maraming salamat at aming inaanyayahan ang aming mga kapitbahay. Ang lahat ng mga nanonood sa ngayon, sa umaga na ito, kayo po ay aming welcome sa gawain ng Jesus Christ Forevermore Christian Church. We are all Bible-based po tayo ng Sectarian Church. No? Lahat ay nasa Biblia, ang ating pagpupuri, ang ating pag-aaral sa banal na salita ng Panginoon. Kaya tayo lahat ay sabay-sabay na magpuri, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay aming inaanyayahan na sumama at sabayan po natin kami dito sa gawain na ito, Panginoon. Salamat at nawa, Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga kapanood, makikinig sa lahat ng mga kapitbahay namin, sa aming mga pamilya, nasa bawat sulok ng daigdig na ito, Panginoon. Lahat na nararating ng internet na ito, Lord, ikaw na po, Panginoon, ang bahala. At kami, Panginoon, habang kami naririto, kami ay sama-sama na magpupuri, aawit at sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, salamat sa lahat. Salamat, salamat, salamat. At tayo po lahat ay magsimula na sa ating gawain ng ating Panginoon. Amen. Di ba natin yung mas malakas na palakpakan ng Panginoon? Sa kabila ng pagod, no, na sa trabaho, sa school, no, pagod man tayo, physical but spiritually, no, malakas tayo. Amen. Kaya sa umaga na to, hayaan mo na mangusap ang Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa awitin, no, na tunay na ang Diyos matibulanan. Amen. Totoo siya ng Panginoon. Tunay ka ng Diyos, Panginoon God, na tapat ka lang sa iyong pangako. Namat, Lord, hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus.
sinurrender namin sa iyo, Lord, ang gawain ito mula umpisa hanggang sa matapos. Panginoon, samahan mo po, Panginoon, ng banal mong Espiritu ang gawain na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, Lord God, ang nakitaas. Ang mga awitin, Panginoon, Lord God, bagaman mga Bisaya ito, Panginoon, Lord, not by might, nor by power, by the Spirit of Lord. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa, Panginoon, dadaloy ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang naitaas. Lord, subuhin mo po ang mga banal mong anghel na para kami samahan, para kami tulungan, Panginoon, Lord God, na umawit, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Makita mensahe mo, Panginoon, mensahe na nagmumula sa kalangitan, ang ibababat mo sa araw na ito. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito'y magsilbing pagbabago ng aming buhay. Ito'y lulagot ang aming mga espiritual sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Siniwan mo po ang gawain sa GCN family, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw lamang ang maitaas. Ito po ang aming samong at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay nagsabi na, Guys, kung tunay nga kaibuti ng bayan. Amen? Nasikot tayo pong ingkot ang kamayari kapatid sa bayan. Hallelujah! langit tayo maging masaya sa buhay natin. Ibigay ni Lord ang kaligayahan, ang kagalakan, ang maging masaya ang buhay at masulit natin ang buhay natin dito sa lupa na masayang masaya. Amen ba? Amen! Woo! Thank you! Salamat! Andito naman tayo. Magbibigay naman tayo ng mga testimony sa buhay, sa linggo. Paano na naman ang Panginoon kumilos sa ating lahat. Paano naman ang Panginoon nag-protect sa mga buhay natin. Kaya tama lang na tayo ay
magbigay ng papuri sa Panginoon, mga pasasalamat sa ating lahat. Kaya hawak ko na ng mic na to, ako na mauna. Salamat sa Lord sa buong isang linggo, protection, pag-iingat, no, lahat ng mga pangailangan na binigay sa atin ng Panginoon. Tunay ang Diyos ay dakila sa mga buhay natin. Maraming salamat na nakita natin ang bawat isa na sila maayos ang buhay. Salamat sa Panginoon, mga malusog ang katawan. No, nandun talaga ang pag-iingat sa atin ng Panginoon. Kaya dapat lang talaga natin na pasalamatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano man ang mga nararanasan natin sa buhay, ito ay hindi na dapat natin palagpasin. Laging ibalik ang lahat ng mga papuri sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord, no, na alam natin sa pagtatrabaho, talagang ang panahon ngayon nasa season talaga ng mga taga-hina ng mga negosyo, mga hanap buhay. Pero patuloy lang tayo na magtiwala sa Diyos dahil ipupurubay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan. Kaya yun ang pinapasalamat ko sa Lord na talagang hindi nag-iiwan ng Diyos. Laging mabuti ang Diyos sa ating lahat. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya kayo naman po, sino po ang magpapasalamat. Okay, palagpakan natin sa buhay natin ang pag-inas ng ilalim. Amen. Sabi naman ng Bible, and everything give thanks to the Lord. So, lahat ng bagay, all things work together for good for all those who love the Lord. So, kami po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti talaga ng Diyos. Talaga nga, last sa Friday, wala kasi pasok ng Friday, holiday nung Friday. Si Ate Jovi, birthday niya ng March. So, hindi kami nakapag-celebrate na magkakasama kasi na dapat pupunta kami Pampanga. Hindi kami nakasama dahil hindi pa maganda yung kondisyon ng katawan ko. So, na-move yung aming celebration. Nag-celebrate sila kasama ng mga kapatid ni So, Team Perez, nag-celebrate sila sa Pampanga. So, no Friday, na pagkasunduan namin na lalabas kami ng Friday. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Umaga pa lang, nandun na ako sa kanila. Sabi namin, ano na lang tayo, mag-SM na lang tayo, ganon. Para hindi tayo maglalakad. Hindi tayo maglalakad. Para pagbaba natin, nandun na agad tayo. Ang tagal namin naghintay sa baba ng sasakyan kasi mag-jeep lang kami. Wala, sabi ko, ano ba, ba't tagal lang, wala pa rin jeep. Sige na nga, sumakay na nga lang tayo, ay maglakad na lang tayo kasi po, walking distance lang kasi yung mall. Lakad na nga lang tayo, so naglakad kami. Ang maganda, dahil yung naglalakad kami, malilim. Malilim yung panahon, hindi siya mainit. Eh maaga pa, mga 10 o'clock, so mainit talaga, kaya ayaw kong lumakad. Pero dahil makulimlim naman, malilim, naglakad kami sa kung sige, maglakad na lang tayo, malapit lang naman. So naglalakad kami, nung malapit na kami sa mall, uminit na, sabi ko, timing na. Sabi ko, doon tayo kumain sa Kenny Rogers kasi namin gusto yung salad nila. Eh di, dadaan kami ng isang restaurant, naglalakad kami gano'n, papunta kami sa Kenny. Naglalakad kami, biglang sabi ni Sandro, Ma! Sabi niya, inauna ako, sila yung nasa huli. Sabi ni Sandro, Ma! So sa akala ko, tinawag nila yung mama niya. Alam niyo, habang naglalakad, yung bata, pagtingin na gano'n, meron 3,100. 1, 2, 3. O, di ba? Sabi niya, ano ko siya, naku, baka social experiment yan, maibalik mo na yan. Sabi na, dami mo natin ito ibabalik na yan. Alam ko pa natin ibabalik ito. So, pumunta kami concierge, nagtanong kami. Baka bukas, mag-iwan kami ng number, baka kami maghanap ng pera, pakitawagan na lang. Sabi naman ng concierge, ay hindi kami pwede iwan lang ng telepono, iwan yung pera. Sabi namin, paano kung wala na mag-claim? Wala na yun. Sabi, ang ginawa namin, hindi dapat kami doon kakain. Alam niyo ba, yung mismo nahulugan ng mga pera, umaga pa lang ng 10 o'clock, wala pa masyadong tao. So sabi namin, ano ba to? Hindi, sabi naman ni Joby, sige, doon na lang tayo kumain. Alam niyo, may membership card kami doon sa restaurant na yun. Doon talaga kami madalas kumain ni Alan kasi laging may discount kami doon. Sabi ko lang, huwag tayo doon ngayon kasi gusto ko magsalad. Masarap yung salad sa kabila. Napilitan kami na doon kami kumain. So sabi ni Joby, sige, pasok na kayo sa loob. Dito na lang ako, rinig lang ako dito. Baka mamaya may maghanap. So, ang tagal namin kasi order namin, syempre piniprepare yun. Wala talagang naghanap. Ang tagal nila Joby tsaka ni Joshua doon sa labas. Hintay sila ng hintay na baka may tao na baka mamaya magtanong-tanong. No? Wala talaga.
kahapon, yung pera, pinang time zone nila. So, sige, para sa inyo naman pala yan. So, gasto. So, alam nyo, sobrang sarap. Thank you, Lord. Umaga pa lang, imagine alas 6 sa umaga. Paglabas namin, alas 6 pasado na, sabi na, wala, maliwanag pa tayo pumasok, bakit madilim na? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam niyo po, nagbibigay talaga ang Diyos ng provision. Talaga pagpasok namin, pero agad na nandun, may provision, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Totoo po, gusto ni Lord na tayong lahat ay magkaroon ng kapahingahan kasi isa yan sa ministry ng Panginoon. Sabi niya, lumapit kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Di ba? Alam niyo, nakakapagod kasi nagtatrabaho tayo isang buong linggo. Ang dami nating mga na-encounter, no? At nung araw na yun, talagang nakapagpahinga kami ni Jovi kasi yung mga kamay namin ni-reflex, yung paa namin ni-reflex din. Nakatulog kami dalawa habang yung tatlo nagagala doon na di-enjoy at yung hamon. Talagang Lord, salamat. Sobrang thank you, Lord. Napakaganda ng buhay. No, ang sarap mabuhay. Lord, salamat. Kasi bagamat meron tayong mga kapaguran, meron tayong mga pinagdadaanan, pinapadama pa rin ng Panginoon na masarap mabuhay. Lalo na, kapiling mo yung mga mahal mo sa buhay. So umaga pala, no, umaga pa lang ng Biyernes, nagtawagan na, nandito na si Ate Gigi, si Mama, kasi yun naman ang ano namin every Saturday. Pag walang pasok, magkakasama kami sa Messenger. Nag-uusap-usap kami, halos sa oras kami kung mag-uusap. Eh, walang pasok ng Biyernes, kaya nangyari, Biyernes kami nag-usap-usap. Kaya salamat sa Lord, salamat sa Panginoon, sa lahat ng biyaya niya, salamat sa pahinga, salamat sa relaxation, salamat sa provision na ibinigay niya. Maraming salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Thank you, Lord. Amen! So, napakabuti ng Lord, no? May naalala lang ako, no? Kasi, share ko lang. Nung bago itong mga panahon ng kalakasan ng mga direct selling ko talaga, sa totoo lang, hindi po ako nakakapag-pass due. Mag-due date man ako, eksakto, nakapagbibigay ako, nag-iisip sila, ano daw pass due. Yung mga due dates ng mga direct selling is kailangan talagang magbayad ka kasi aalagaan mo ang credit line mo. So nagkataon, lahat ng mga binayaran ko, halos ilan yung credit, ilan ang mga direct selling ko, siguro nasa 5. Lahat yan, pinasa mo lahat yan. So nagbibigay, nagbayad ako. Nagkataon, dadaan talaga ako dito ng FCM. Yung kung nakita natin dyan, yung store dyan na 99, so okay ko po yan sa mga Tupperware, sa mga red logo. So talagang kung sakas na mayroon, naibigay ko lahat, so barya na lang. Alam ba natin ang pag-akyat natin sa hagdan? Pag-akyat ko sa hagdan, pagdating ko sa pinakataas, mayroon din akong napulot na 50 pesos na ang lutong-lutong, ang ganda-ganda ng kulay. So nag-iisip ako, bakit may 50 pesos? Ganun ako, wala rin naman ang tao. So tinampot ko, sabi ko, Lord, bakit 50 pesos? Meron dito akong napulot. Alam niyo ang napaalala sa akin ng Lord, wala ka na kayang pera, nagbayad ka kaya. So, sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Bakit pinalikan ako ng kasi binigay ko talaga lahat. Binigay talaga. Sa bawat, minsan, hindi natin alam kasi ng Lord na pamamasahe pa ng FCM papunta rito. Binigyan ako, sabi ko na lang po, sabi ko, kanino ba to? Ganun, wala talaga. Alam mo, pinaisip sa akin ng Panginoon. Sa'yo yan. Kaya isipin mo yung 3,000, walang tao, maganda ang luto, ang ganda ng ganyan. So, parang hindi lira, ako din ganun, nakatupi lang siya, ang liwaliwanag ng 50 pesos. Sabi ko, Lord, salamat talaga. Ito yung hindi ko makakalimutan. Then minsan po, pag naglalakad na ako papunta dyan, naglalakad ako, minsan may mga piso na hiwa-hiwalay. Tapos ang ganyan sa palengke na bilihan ng isda, nakapulot ako ng piso. Sabi ko, tignan mo nga naman itong mga tao na to. Ayaw na nilang damputin, posible na hindi nila dadamputin piso. Ibig sabihin, hindi na mahalaga sa kanilang piso. Ilan yung nadampot ko? No? Naka3 piso yata akong kakadampot. Sabi ko, talagang alam niyo, yung pagdampot natin, alam mo, nagpaalala sa akin, yung pagyukod mo sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maraming salamat ha. Lord, bakit piso? So, alam natin,
tumal kami sa tindahan. Grabe talaga ang pag-pray ko sa Panginoon. Talagang as in wala. Sabi ko nga sa sarili ko, talagang tinitest tayo ng Panginoon. Minsan naisip ko, ako nahihiya. Sabi ko sa kanila, alam niyo ako nahihiya. Nung pasok ako talaga hindi. Pero sabi ko, Lord, ang dami naman kaya mga item kami. Pero bakit wala? Alam mo ilang ano talaga, tinitest talaga ako ng Panginoon. Talagang grabe. Pero salamat sa Lord na minsan isang tao lang pupunta, nasasapatan ng isang araw namin. So salamat sa Lord. Kaya sa ating mga buhay, ang Panginoon, pinapa-experience ang buhay natin na talagang walang-wala na. Laging ang Lord mayroong nakalaan na kahit yan lang ang halaga, i-appreciate natin. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos lang wala. Sige palakpakan din natin. Amen. Alam nyo, kasi ang prayer talaga natin sa GCF, kahit maliit lang tayo, sa panahon ngayon, dito kikilos ang banal na Espiritu, paano siya magpatotoo sa bawat isa sa atin. Ako naman, kahit marami akong pagsubok, ina-appreciate ko ang lahat na ginawa ng Diyos sa akin. Kasi yung anak ko, ay yung manugang ko, alam nyo naman, na nagtuloy-tuloy siyang nabuntis. Sabi pa nga ni Pastora Bridget, pinagpala ako ng apo. Pero yung heart ko noon, sabi ko kay Lord, kasi sabi ko, Lord, sana hindi na manganak yung anak ko. Lahat sila, wala nang manganak. Yun ang lagi kong prayer kay Lord. Kasi ako, gusto ko kasi na yung sabi ko, hindi na nga ako nakakatulong, wala pa ako physically sa tabi nila, hindi ko sila makikita, hindi ko sila malagaan. Gusto ko yung, sila panatag, yung maayos, pero hindi eh. Pero salamat sa Lord kasi yung manugang ko, nag-ano pala siya, yung nag-labor noong 12 ng gabi, tapos nanganak siya ng 8 a.m. Alam niyo po, wala silang tawag sa akin. Wala talagang wala. Kasi yung anak ko na yun, yung nasa San Mateo, hindi talaga yan ganon. Alam niyo po, ang manugang ko, ang na-experience niya, nilagnat siya ng taas ng langgam. Yung gabi na yun, na nag-labor siya, ang taas ng lagnat niya. Hindi yun nanganganak ng ospital. Nanganganak yun sa bahay lang po. Mayroon talaga silang, talagang mula sa panganay hanggang sa, niya, mga anak. Alam niyo po, nilagnat siya. Sabi ko, Ani, nung nagsabi siya naman, nag-buntis ako, sabi ko, kailan ka mga nagsabi niya, katapusan pa ng March. Hindi pizza pa lang nung kailan lang. Tapos sabi ko, ang nagtawag sa akin nung sa tindahan si Liyama, si Ani lang anak na patay yung bata. Tapos nagulat ako, sabi ko sabi ko, Lord, thank you. Kasi lagi siya may purpose. No, alam niyo yung baby, nung sabi niya, nakatiwang ko lang doon. Sabi ko, puntahan ako sabi ko, Ria, yung anak mo may sitwasyon ka, tapos iiwan mo, kakbal yan, sana kung isa lang, pwede niya bitbitin. Sabi niya, punta ako doon sa kila Ani, kawawa naman. Sabi ko, sige. Tapos sabi ko, tiyakin mo na may mabantay sa bata. Sabi niya, opo tulog sila pag-iiwan ko. Tapos alam niyo, magdating doon, sabi ko niya, nakakoleksyon na siya. Alam mo yung, hindi siya nag-iikot, magkaadami na pumunta sa bahay, nagbibigay. Tapos, dinala niya kaagad doon, binalot niya sa plastic, binigay kaagad niya sa kapatid niya. Tapos sabi ko, alam niyo, nandoon ako mo sa tindahan, sabi ko, sige lang. Tapos sabi ko, laban lang, kahit anong ibigay, laban lang tayo sa ating pananampalataya. Alam niyo, yung bata, ginanuhan ni Luz ni Ria, hindi pa siya nakakahon. Tapos sabi ko, Lord, kasi hindi ako pwede mag-accept, kailangan daan talaga ako sa kanila. Pag-uwi namin, pag-out namin sa iyan, dumaan ako. Alam niyo yung talagang gusto mong sumigaw doon sa yung sa, di ba, ginawa na yung mga tawag nito, yung mga hilo. Alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi talagang nakarating ako. Alam niyo, ang ganda ng lagayan ng apo ko. No? Ang ganda ng lagayan ng apo ko, may kahon, kulay puti, as in, puti pa dyan, sa dingding na yan. Puti, as in, puting-puti. Tapos yung loob niya, nilagyan ng puro bulak. Puro bulak. Sabi ko, sino gumawa ito? Sabi ko, alam niyo, salamat. Ang sa akin, puro na lang pasasalamat na Lord. Talagang may mga taong ginamit at saka, kailan yan nilitin na? Bukas agad ayos na lahat. Alam mo yung gano'n? Yung sabi ko, Lord, thank you, Lord. Bukas agad alas 8. Nanganak siya ng alas 8 ng maga, kinabukasan, natulog lang yung baby, nakaayos na, ililibing. Ayos na lahat pakilalagyan niya. Yung gano'n, na wala naman akong nag-iambag,
alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi alam niyo lahat ng pagsubok talaga sabi ko, Lord, wala naman ako magagawa ito ni sa iyo ko yung pinagkakatiwala ang mga anak ko kasi ito naman si Pastor Robert G. Hindi po katiwala mo lang yung mga anak mo sa Panginoon. Lagi yung ganun ang deklarasyon. Kaya sabi ko, ako naman sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Tapos yung si Artemis naman, binalik naman ulit sa iyang doktor. Salamat sa Lord kasi hindi talaga pinahintulutan ni Lord na ma-admit yung bata. Takot talaga siya sa ospital. Sabi niya hanggang maaari doon, ipaparahibin ko itong anak ko kasi alam niyo naman, kambal ito, hindi ko sila pwedeng magtagal kami dito, mag-ospital yung baby, tapos mayroon pa akong anak doon sa bahay. Hindi po ganon, ayaw ko ng ganon. Kaya alam niyo, lahat yung tinugon ni Lord na hindi na-admit ang aking apo, provided ni Lord ang lahat ng kailangan. Sabi ko, laban lang. Kahit anong gawin natin, laban lang kasi nakita naman ni Lord kung anong ginawa natin. Lahat ginawa naman natin yung pag-import. Laban lang. Laban lang talaga. Sabi ko, Lord, tawag ako kay Pastor Rafa, tawag ako kay Mami. Sabi ko, anong revelation ninyo? Bakit kinausap na kayo ng Diyos? Sabi sa akin, sige lang din, mag-pray ka lang. Alam ko naman yun. Kaya salamat sa Lord. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Yan ang sinasabi, marunong sumunod at makinig dahil yun talaga ang motto ng DCF. Pero sa timing ni Lord, sa Diyos ang lahat ng papuri. Thank you Lord sa lahat ng mga sitwasyon, mga pagsubok, in-appreciate ko ang lahat. Dahil kahit piso, wala dyan talaga may ambag para maipagtagumpayan ang mga sitwasyon na pinagdaanan ng mga anak ko. Kaya salamat sa Lord, sila patuloy maraming pera sa akin. Kaya sabi ko, thank you kay Lord. Salamat talaga sa Panginoon sa lahat ng tumulong sa mga anak ko. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri. Kaya i-appreciate talaga natin lahat ng mga pagsubok. Alam nyo, i-appreciate ninyo kasi alam nyo, doon mo makikita paano ka lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Ipapakita kasi niya yan, magpapakilala siya sa atin kung sino talaga siya. Kaya salamat sa Panginoon, yun lang po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Nakita na. No, alam nyo, sa totoo lang. Ang pagiging ina, ang pagdadalang tao ng isang nanay, ito ay kailangan ang isang nanay ay malusog. Hindi masyadong nag-iisip, mga stress, mga problema, kailangan iulas. Kasi bata ang nasa tiyan. Ang bata nakasalalay sa magulang. Kaya kailangan ng nanay hindi siya magkakasakit kahit lagnat, kahit sipon, alagaan dahil bata ang nasa loob. Pag puno ng stress ang isang nanay, apektado ang bata. Apektado ang bata. Mahirap sa isang nanay na dala-dala mo sa 9 na buwan, tapos ilalabas mo ng bahay. Napakahirap sa isang nanay. Sabi nga ang nanay, ang kabilang paa ay nasa hukay. Pero ang mga anak, pag ipinanganak, hindi nila nakita nila, hindi na-appreciate ng anak ang magulang. Napakalungkot sa isang nanay na sa dala-dala mo na ganito lang ang nakita. Nakita ko kasi sa Facebook. Sabi ko, ang lusog ng bata. Ano to? Bakit may condolence? No? Kaya napakahalaga po na isang nanay nagpapacheck up, may prenatal sa doktor. Kahit po sa center lang. Follow up yan, kailangan monthly. Hindi po kasi sa panahon na yan, baliwala lang, basta buntis, okay lang, takbo dito, nandito. Bata ang nasa tiyan. Kaya napakahalaga ng isang nanay, ang bata ay kaloob sa anak, sa magulang. Yan po ang naiintindihan ko dahil ako dumaan sa pagkananay. Bago ako naging tunay na nanay, nag-alaga ako ng mga anak na anak ng iba. Na-experience ko kung paano. Kaya sa atin lahat, ang Panginoon, kahit bata yan, napakahalaga sa Diyos ang bata na hindi pa isinilang. Kaya sa atin lahat, kung ano man ang purpose ng Panginoon, ano man ang revelation ng Lord sa buhay ng isang nanay, si Lord lang ang nakakaalam, pero ma-realize natin ang lahat ng yan. Kaya salamat sa Panginoon, no, nandyan na yan. So, i-ano na natin sa Lord dyan, kasi wala na tayong magagawa dyan. Kaya salamat, at minsan pa mayroon pang magpapasalamat si Justin. Pinagpapasalamat ko po kay Lord na okay pa ang San Linggo. Yun na ano po, na
talaga ako pinayagan, di pa ako umalis ng bahay, kaya nalilid po talaga ako. And ang dahilan naman po kasi nun, kasi po maaga po siya dapat aalis, kasi nga po nagsasarap po yung gate namin na mas malapit yung sakayan doon. Eh ako po yung nag-asikaso ng kakainin niya, kaya po kasi pag yung paggigising po siya, kailangan pagising niya, di maliligo na rin po siya, nakahanda na po yung babaunin niya. Tapos pagising po, nagsayo na ako kasi kumaga ako alis. Sabi niya, huwag ka muna umalis kasi walang mag-aasikaso ng ganto-ganyan. Tapos yung mga sinumpay ko po kasi naglaba po ako kahapon, hindi pa po tapos masampay. Tapos butit pumayag po siya, umalis ako. Tapos pagka pumayag po siya, may nag-chat po sa akin. Yung kaibigan ko po na nasa internet friends ko lang po siya, tapos nag-chat po siya na nasa Quezon City po siya. Kasi taga-Rizal po siya. Sabi niya, quick meet lang daw. Nandun daw siya sa Balintawak. Sabi ko, bawal din ako kasi may church niya and ang naman yun yung pipiliin ko, may next time pa naman. Tapos, ang sabi niya, okay lang naman daw kasi alis din siya ng mga 11. So, hindi na po aabot if ever na pupunta po ako din ng pagtapos ng church po. Tapos pinapapasalamat ko po yung kalusugan ni Papa na kahit minsan hindi na po siya umuwi ng bahay kasi habang hapon po siya, mga 12 na po siya umuwi. Tapos yung mga time po na pag 11 po siya umuwi, kinabukasan ang pasok niya, alas 4. So, hindi na po siya nag-stay sa trabaho niya. Tapos yun, hindi na po siya nakakakain. Kaya pinapapasalamat ko po na kahit pa malusog pa rin po yung tatay ko ay nagtatrabaho pa rin kayo siya, nagpo-provide pa rin po siya para sa amin. So, just naman po lahat na po. Amen. Kaya mga anak, ipag-pray ninyo ang Papa nyo. Sabado pa lang ipag-pray na ninyo. Gawin na ninyo ang trabaho sa bahay. Maaga, marami kayong magagawa sa umaga para hindi na magiging dahilan para hindi kayo payagan. Amen ba? Ipaglaban natin pagsunod sa Panginoon. Maraming mga hadlang ilalagay. Isipin natin yun para sa Panginoon, ipag-pray mga magulang natin. Kaya salamat sa Lord, nandito tayo lahat para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Sige, reserve na lang po natin yan. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So mas malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ipaparanas ng Lord yung kasaganahan. Amen? Yung payapa kung saan tayo lalagay ng Panginoon, no? Kaya kapatid, sa umaga na to, yan ating mga sarili at tayo magpuri sa ating Panginoon. Minsan pa pwede natin i-shake ating mga kamay, no? Para may energize lang tayo, no? Kaya ihanda ating mga sarili, no? At tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Hallelujah! You